At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si full summary o full spoiler ni chapter 1101. At so ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin si notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa flashback sa loob ng flashback at dito ay naaalala nga ni Kuma itong Gowa Kingdom dahil itong bansa na to ay isa sa mga pinuntahan nga nila ng Revolutionary Army at dito ay na-mention o naalala ni Kuma na etong si Dragon parang ang daming alam patungkol dito sa bansa ng Gowa Kingdom at nabanggit niya pa nga dyan na etong si Dragon ay may binibisitang village outside ng country ng Gowa Kingdom para obserbahan o bantayan yung isang batang lalaki. At so kaya dito sagot na si Dragon at ang sabi niya nga dyan, sige magpatuloy lang sa pagsasalita etong si Kuma kung gusto niyang mamatay. So grabe ang sungit ni boss, pero yan nga ang tanong ngayon ni Kuma, bakit naman? So sagot ulit dyan itong si Dragon at ang sabi niya nga dyan na kasi yung kahinaan ng magulang ay yung kanilang mga anak. So kaya dito sabi ngayon ni Kuma na sige naiintindihan niya na itong si Dragon lalo na pagdating sa bagay na yan. Kaya hindi niya nakukulitin o tatanungin pa itong si Dragon sa kung ano yung mga ginagawa niya outside dyan nga ng Gowa Kingdom at sa pagpunta-punta ni Dragon dun sa certain village. So ibig sabihin alam na ni Kuma na may anak nga itong si Dragon na pinupuntahan. But din ay pagkatapos niyan ay balik na nga sa normal na flashback nito ni Kuma at dito nga ay pumunta na siya dyan sa may Mount Kulubu para obserbahan na nga itong si Luffy. At this time ay 16 years old na itong si Luffy at pinapractice niya itong kanyang secret attack dati na kung tawagin nga ay Gomu Gomu no Battle Axe. At eto yung ginamit nga ni Luffy para nga tapusin itong si Arlong. At so dito habang pinanonood ni Kuma itong si Luffy ay bigla na nga lang siyang tinawagan ng world government. At etong si Luffy, narinig niya yung tunog na yon at naramdaman ni Luffy yung isang chilling presence nga raw na malapit lang sa kanya. Pero paglingon ni Luffy ay wala na etong si Kuma. So kaya nga dito sabi ngayon ni Luffy na baka raw meron pang isang malakas o mapanganib na hayop dyan na hindi niya pa natatalo. But then after nyan ay dito na nga umalis ng isla etong si Kuma para gawin na yung ipinag-uutos sa kanya ng world government. At dito may kita na tinutulungan at niligtas ni Kuma itong merchant ship na kung saan inaatake ng mga pirata. So ang ginawa lang ni Kuma dito, pinasuko niya yung mga pirata at eto nga niligtas itong barko na to. At so now, ang sabi nga dito sa chapter 1101 na magkakaroon nga ng narration patungkol sa sulat nito ni Kuma na ibibigay niya nga dito kay Bonnie. So ang nakalagay nga dito sa sulat ni Kuma kay Bonnie ay kung gaano niya kamahal itong si Bonnie at pati na rin yung mga paglalakbay niya. So nakalagay nga dyan na ang dami nga raw na napunta ang isla nito ni Kuma na talagang mga magaganda, amazing nga raw. At sa future ay pupuntahan nilang dalawa yan silang magkasama ni Bonnie. At so pagkatapos dito sa narration ay balik naman dito yan papunta sa may Sorbet Kingdom dahil dito ay etong si Bonnie araw-araw nang hinihintay yung mga sulat ni Kuma para sa kanya pero wala nga dumarating sa kanya dahil etong si Alpha ini-intercept, kinukuha niya lahat ng mga sulat ni Kuma para dito kay Bonnie tapos sinusunog niya yan, sinisira niya yan. So kaya walang napupunta ngayon dito kay Bonnie. So hindi nila pinapaalam na etong si Kuma nga nagbibigay ng sulat para nga dito kay Bonnie. So kawawa nga talaga itong si Bonnie dyan kala Alpha. Pero itong si Bonnie hindi niya ni-reveal, hindi niya sinabi kala Alpha yung patungkol sa ability niya o sa kapangyarihan niya nga. Kasi sinabihan ni Connie itong si Bonnie na i-secret lang yung patungkol dyan. So kaya walang may alam dito kala Alpha na nakakain nga ng devil fruit itong si Bonnie. But then ay pagkatapos niyan ay talon ulit dito kay Kuma dahil itong si Kuma ay bumalik nga siya dito sa may laboratory at pinuntahan niya nga dyan itong si Dr. Vegapunk. At dito ay na-encounter niya na itong
itong si Stacy. So ito yung clone na ni Stacy. At ito, ang sabi ngayon ni Stacy, ano kaya yung mas malala kasi napapaisip siya eh. So anong araw yung mas malala? Yung isang tao na walang konsensya o yung isang clone na may konsensya, sabi niyang ganyan. So may pagkalukarit din talaga itong si Stacy. Pero ito nga ay medyo nagalit ng konti dyan si Dr. Vegapunk. At ang sabi niya ngayon dito kay Stacy na tumigil na nga raw itong si Stacy kasi nga sinasabi na ni Dr. Vegapunk dito kay Stacy na isa nga siyang tao. But then after nga niyan ay dito ay pinaliwanag na ni Dr. Vegapunk na pagkatapos nga ng modification ni Kuma ay mawawala na nga yung memories niya o yung kanyang emosyon. Pero ikikip nga raw ni Dr. Vegapunk etong alaala o etong consciousness ni Kuma hanggang sa huli. At so dito ay sinabi na 1 year na lang para sa completion ng surgery ni Kuma. But then ay after nga dyan ay dito makikita na time to time tinutulungan pa ni Kuma etong Revolutionary Army. Pero suddenly ay bigla na nga lang hindi na kinausap, di na pinagpapansin ni Kuma etong sila Dragon, talagang cut off na yung communication ng mga to. So kaya naman etong si Dragon nagtampo na tuloy. Hindi, joke lang. Dito sinasabi na etong si Dragon pati na rin etong ibang mga kaibigan nga ni Kuma ay sinasabi na alam nila na may dahilan kung bakit nilang bigla naging ganyan yung ikinikilos ni Kuma o bakit na lang nagbago yung behavior ni Kuma. At so pagkatapos niyan ay balik ulit dito sa may Sorbet Kingdom dahil etong si Bonnie ay sineselebrate niya nga yung kanyang ika-9 na birthday. Pero hanggang ngayon ay hindi pa nga rin dumarating sa kanya yung sulat ni Kuma. So kasi nga ni-intercept yan ni Alpha, sinisira lang ni Alpha yun. Pero dito ay sinabi na nga na 1 year na yung nakalipas simula nung na-surgery itong si Bonnie. So ibig sabihin 100% ay magaling na nga raw itong si Bonnie, so pwede na siyang lumabas. Pero etong si Alpha hindi pa rin payagan etong si Bonnie. So sabi nga lang dito etong si Alpha papayagan niya lumabas etong si Bonnie kapag nasa 10 years old na nga siya. But then ay after nyan ay dito talon kay Connie dahil napag-alaman niya nga mula dun sa isang bar na galing dyan sa local town lang nila na etong sila Alpha nga at pati yung mga medical team neto ni Bonnie na nagbabantay sa kanya, mga world government agent yan. So kaya etong sila Connie pati yung mga tao dyan sa may Sorbet Kingdom ay bigla silang naalerto kasi nga bakit ganun, parang unusual yung sitwasyon ni Bonnie. So kaya dahil dyan ay gumawa sila ng paraan o ng plano para itakas naman itong si Bonnie dyan nga sa kamay ng mga world government agents na to kala Alpha. So ang gagawin nga nila, yung technique nila dyan, eto yung pinakamalakas na fisherman dyan nga sa may Sorbet Kingdom, sila Gyogyo, ay itatakas nila itong si Bonnie, dadalhin nila yan sa karagatan at tutulungan nila na hanapin itong si Kuma. So niremodeled nga raw nila itong kanilang fisherman ship into pirate ship at nilagyan nila ng mga dekorasyon yan ng parang katulad sa pizza. So para yan nga dito kay Bonnie. So siguro para maging komportable dyan itong si Bonnie. But then ay pagkatapos niyan ay dito nga makikita na nagpalit ng damit itong si Bonnie at saka nga itong si Connie. At dahil nga dyan sa unang pagkakataon ay nagawang makatapak ni Bonnie dyan sa may labas at nagawa niya ng makatakas dyan sa mga gwardya at nagawa niya pang makapunta dyan nga sa barko nila. Pero etong si Alpha na pagtanto niya, na realize niya na hindi si Connie lumabas, kung hindi etong si Bonnie. Kaya naman ginawa ni Alpha, hinabol niya etong si Bonnie at inabot niya naman dyan etong si Bonnie ngayon. At so dito ang sabi ngayon ni Alpha na in case na tumakas nga raw etong si Bonnie ay pwede niyang gulpihin niyang si Bonnie at i-restrain yan. Nang sa ganun ay hindi na nga tumakas pa sa susunod etong si Bonnie. But then ay sa dulo nga ng chapter na to, sa batang form neto ni Bonnie ay makikita nga na naalala niya yung time na kung saan tinatanong niya itong si Kuma kung ano nga raw ba yung itsura ni Nika. At so dito sagot lang itong si Kuma at ang sabi niya nga dyan na hindi siya sure kung ano yung itsura ni Nika. Pero ang alam ni Kuma ay meron siyang properties na parang pagka-rubber ganyan yung katawan ni Nika at lumalaban itong si Nika sa kung ano yung gusto ng paraan ganyan. At then after nga niyan ay dito ginamit na ni Bonnie ngayon itong kanyang technique na kung tawagin ay distortion future. At ang sabi ngayon ni Bonnie dyan, distortion future, the future that I become like
like Nika, sabi niyang ganyan. At then ay after nga dyan, ay dito makikita na sinuntok ni Bonnie etong si Alpha gamit yung giant punch nga raw ng katulad dito sa Gear 3 neto ni Luffy. So ang lupit neto ni Bonnie, nagawa ng higante talaga itong kamao niya. So gusto ko nang makita ngayon sa manga para mas ma-clarify lang. Pero dahil nga dyan ay natalo niya nga etong si Alpha at nagawang makatakas ngayon ni Bonnie dyan kala Alpha. At so dahil dyan ay nalaman kagad ng world government na itong hostage nila na si Bonnie ay nakatakas at itong fisherman na ship nila na dapat gagamitin sa paghahanap dyan kay Kuma ay ngayon naging pirate ship na nga raw na nagra-rival na ngayon dyan kala Luffy at dito sa era nila, sa generation nila ngayon. At then after nga nyan is yan guys, so hanggang dito lang itong summary nga ni chapter 1101. At so ayan ay parang biglang lumupit itong si Bonnie sa chapter na to. So parang nung mga una parang na medyo na-underestimate pa itong si Bonnie. Pero ngayon parang papalag nga itong si Bonnie at saka considering na bata pa lang siya. Pero nakatalo na nga siya ng CP agents dyan. Pero yun nga guys, kayo ba yung masabi niyo patungkol dyan sa kapangyarihan o sa devil fruit nito ni Bonnie? So medyo kakaiba ba yan? Kasi nga biglang nagaya niya pa Itong ang gear 3 ni Luffy, parang si Luffy lang yata yung may kayang gumawa niyan. Kasi nga yung sa properties nung katawan niya na goma, yung na-expand ganyan. Pero yun nga, biglang nagaya ngayon niya ni Bonnie. So far, ayan yung mga tanong ngayon dito sa mga One Piece community nga natin. So yan guys, kung meron kayong reaction patungkol dyan ay pa-comment na lang dyan sa baba. So siguro ay hintayin na nga lang talaga natin yung sa manga para makita natin yung actual na nangyari nga dyan sa kamao ni Bonnie kung talaga naging higante yan. But anyways, ayan nga guys, ay ulit maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.